Sa maliit na bayan ng Barangay Lapas, may magkakaibigan na naglalaro ng tago-taguan sa isang kagubatan. Sila ay sina Miko, Patrick at Richard. Dahil sa kanilang paglalaro ng tago-taguan, si Patrick ay pumunta ng malayo na distansya sa kanyang mga kaibigan at tumatago sa may maliit na kuweba. Nang sa paglingon niya ay may nakita siyang isang maliit na diwata. Hindi na makaalis ng pagtingin si Patrick na tila ay nakuha nito ang atensyon niya dahil kumikinang ang katawan nito. Nung ilang minuto ay dumating na sina Miko at Richard. Nung narinig ng diwata ang boses ni Miko, agad-agad siyang nawala. Patrick! Patrick! Dahil sa diwata ay naghina si Patrick. Kanina ka pa namin hinahanap. Isang oras ka nang nawawala. Ano bang ginagawa mo dun, Patrick? Hindi makasagot si Patrick dahil sa sobrang pagkahina ng kanyang katawan. Kaya umuwi na lang sila para magpahinga dahil palubog na ang araw. Kinaumagahan ay nakapag-isip si Patrick na bisitahin uli ang diwata. Kaya dali-dali siyang lumabas sa kanilang bahay at ipaalam sa kanyang mga kaibigan ang kanyang plano. Miko! Richard! Magaling na ako ngayon. Gusto ko sanang balikan natin yung kuweba. May nakita kasi akong diwata na napakaganda. Maghanda muna tayo ng mga kagamitan Para saan? upang may pangdepensa tayo kung ano man ang mangyari. Wag na. Mukhang di naman sila mananakit. Bilang depensa lamang ito dahil papunta tayo sa kagubatan. Pagkatapos ay naghanap na sila ng mga kagamitan. Ito ng ating mga kagamitan na naglalaman ng flashlight, maliit na espada, tirador, at mga bala. Handa na ba kayo? Nung naghanda na sila ng mga kagamitan, pumunta na kaagad sila sa gubat at pinangunahan sila ni Patrick. Ang palatandaan ni Patrick ay ang maliit na kuweba. Sa sobrang bilis ni Patrick sa paglalakad, hindi na nila ito naaabutan. Kaya si Patrick ay nakaisip na iwanan na lang sila. Iwan ko na lang sila. Richard, napansin mo ba si Patrick? Wala. Bigla na lang siyang nawala sa aking paningin. Uuwi muna tayo at puntahan natin si Lola Teresa. Na silang pumunta sa lola ni Patrick para ibalita ang mga nangyari. Nanay Teresa, si Patrick po nawawala. Sa sobrang taranta nila ay sinabi lahat ni Miko ang mga nangyari at nanghingi ng payo para magabayan sila kung ano ang kanilang gagawin. Nangyari din ito noong ako ay bata pa. Ang mga diwata noon ay hindi magpagkatiwalaan at sila din ay protektado sa kanilang teritoryo laban sa ibang nilalang. Noong ako ay nabiktima, pinapakain ako ng prutas at nanghina ang aking katawan. Pagkatapos, pinatulog nila ako sa isang silid. Mabuti na lang na may lumigtas sa akin nun at ako ay nakaalis rin sa lugar. Saan po kaya namin ito matatagpuan, ang lugar ng mga diwata? Sasabayan ko na lang kayo at sundin niyo ako sa ating dadaanan. Hanggang dito na lang ako at kayo na ang bahala sa aking apo. Habang si Patrick naman ay inaaliw ng diwata para mapapalapit ito sa kanila. Pero hindi alam ni Patrick na may masamang balak ang mga diwata sa kanya. Kaya pinasyal ng isang diwata si Patrick para magtiwala ito sa kanya. Pagkatapos ay pinakain nila si Patrick ng kanilang mga sari-saring masasarap na prutas na hindi pa nila natikpan.
pero hindi alam ni Patrick na may epekto ito sa kanyang katawan na nakapagpapahina at nagpapaantok. Pagkatapos ng kumain ay inalok siya na matulog at binigyan si Patrick ng silid para matulugan. Habang natutulog si Patrick ay ang mga kaibigan niya ay paparating na para itakas siya sa lugar. Richard, ako na ang bahala sa mga diwata at ikaw na ang maghanap kay Patrick para hindi na tayo mahuli. Magandang hapon, kaibigan. Ano ang may paglilingkod ko sa'yo? Balita ko na masarap ang mga prutas. Aba, oo naman. Gusto mo bang tikman? Hindi ko tatanggihan ang alok na yan. Sa paghahanap ni Richard ay nakita ni Patrick sa huling silid. Agad niya itong ginalaw si Patrick at sinubukang gisingin. Ngunit si Patrick ay sobrang nanghina dulot ng prutas ng kanyang kinain. Kaya naman ay binuhat niya sa likod si Patrick para makatakas sa lugar, habang si Miko ay inaaliw pa ang mga diwata. Nandyan ka na pala. Tatakas na ba kayo? Makakaalis lamang kayo sa lugar na to sa isang kondisyon. May mangyayari palaro na kapag kayo ay mabigo, magiging alipin ka na habang buhay. At kapag ikaw ay manalo, makakaalis ka na sa aming lugar. Magsisimula ang ating palaro bukas ng umaga. Sa ngayon ay kukulong muna kayo para maghanda para bukas. Nandito na ako para iligtas kayo. Ako ay si Matt, ang tanging makapangyarihang tao na makapagligtas sa inyong lahat. Mukhang may pag-asa na tayong makalabas dito. Ipinadala ako ni Lola Teresa sa kuweba dahil sabi niya na kailangan niyo ng tulong. Isa din ako sa mga biktima ng mga diwata noon, kaya alam ko kung ano ang mga kakainaan nila. Dali, tatakas tayo. Tumakas sila sa kagubatan na hindi binantay ng mga diwata dahil alam ni Matt kung saan papunta pabalik sa kuweba. Kahit na wala silang makita na diwata, mabagal pa rin sila naglakad dahil malinaw na pandinig ang mga diwata. Umuwi na kayo sa inyong mga tahanan at makapagpahinga. Umuwi na sila ng puno ng tagumpay sa kanilang mga mukha. At si Patrick ay nakapagtanto na hindi mapagkakatiwalaan ng ilang taong mabait at maganda ang kalooban tungo sa iyo dahil maaari silang nagpapanggap lang na mabait para makuha ang tiwala mo sa kanila at ikaw ay pakinabangan.